mga Israelites. Alala po natin yun. Yung lumabas po ang mga Israelites sa Egypt. Alam po natin na ang lugar ng Egypt ay land of slavery, no? Lugar ng pagkaalipin. So sa spiritual, tayo po ay nakalabas po doon sa luma nating buhay. Sa pagkaalipin, sunod-sunuran po tayo sa demonyo. Kaya nga sabi nga, gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi control po tayo ng demonyo. So, lumabas po tayo sa lugar ng Egypt after po nung nakilala natin si Lord. Mas matindi nung nag-encounter po tayo. Tama po? Kaya po, nag-iba po talaga. Ang una ko pong napansin sa lahat, nung pagpasok, pala tingnan ko po kayo, ang bigat talaga pong parang bit-bit po ang buong mundo. Pero nung pong after ng encounter, talagang nag-light po talaga ang mga mukha. Gumwapo, gumanda. Kasi talagang, siguro talagang fully surrendered po talaga kay Lord. Kaya sabi ko, meron talagang ginawa si Lord. Amen po. Yun nga lang, meron po tayong, kailangan po nating bantayan yung ating sarili. Lumaya tayo, yes. Pero ang demonyo, hindi po niya tayo tatandanan. Kaya si Pharaoh, sa storya ng yung Pharaoh at saka si Moses, Exodus po yun, tama po ba? Anong ginawa po ni Pharaoh nung lumabas na po yung mga Israelites sa Egypt? Ano pong ginawa niya? Hinabol niya po. Kasi gusto niya alipinin pa rin ng mga Israelites. The same din po sa atin. Alam ng demonyo, lumaya na tayo, nagkaroon na po tayo ng kalayaan, ng deliverance, at lahat-lahat ng opportunity na naka-ready na po sa atin, ayaw ng demonyo yon. Kaya hinahabol po tayo. Eh, tandaan, tingnan nyo po ano yung weakest point natin. Emotion, medyo may pagkaseloso, selosa, mainitin ng ulo, weakest point po natin yan. Tama po, bantayan po natin. Kasi po, parang pagkain po yan. Di ba, pag pagkain na, nagkikrave ako ng matamis, ng chocolate, gusto ko ng mangga, gusto ko na, may nagkrave, ibig sabihin, yung gustong-gusto mong kainin. Alam niyo po yung laman po natin, meron din po yung gustong gawin. Last, kaya nga po ang laman natin, ang kalaban niya na yung spirit. Magkaaway po yan. Ang spirit kay Lord po yan. Ang laman sa kaaway po yan. So minsan, anuhin ka ng demonyo. Palakpakan ka niya, tatawagin ka. Psst, psst. I miss you. Gaganon ka niya. Diba, dati mong ginagawa to. Sige na, pagbigyan mo na sarili mo. Kaya po, bantayan po talaga natin ang ating sarili. Tama po ba? So ngayon, ang ating pag-uusapan ay week 6. Introduction na po yun. Week 6, discover the secret. So may sikreto pala, nakatago pala yon. Buti na lang, sabihin mo sa katabi po, buti na lang nandito tayo. Amen? Malalaman natin yung malupit na sikreto. Kasi yung secret po ay magta-transform sa ating buhay. Amen? So ano kaya yung sekreto na yon na magpapabago po ng buhay natin? Yan po ang ating pag-uusapan. But before that, let us bow down our heads and let us pray. Holy Spirit, help me i-introduce itong lesson na ito, itong discussion na ito. Open our eyes, open our spiritual eyes, open our understanding para sa ganon, maintindihan po namin ano ang gusto mo pong mapaiwatig sa amin. Lord, we open our hearts, give us a heart like a child, give us a faith like a child. And I pray, Lord, wag po ito manakaw ng kaaway, babaunin po nila ito, Panginoon, hindi po nila makakalimutan, hindi po ito mananakaw ng kaaway. Ma-apply po nila ito sa kanilang buhay, nang sa ganon, Lord, yung pangako mo na nasa Biblia, na sinabi mo po na kami ay tagumpay, magtatagumpay, at destino po namin, Lord, na kami ay champion. Salamat po. Anoint the message for today, and we give you praise, we give you thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung importance of spending time alone with God. So, napaka-importante po na meron po tayong oras para kay Lord. Sa mga nanay, sa mga tatay, and of course sa mga estudyante, very challenging po ito. Dahil paggising natin sa umaga, ang iniisip natin, nano kasing gawan ko, maglinis ko, magluto ko, ang mga estudyante naman, nano kasi nino mag-chat, mag-chat na wari yung ka-chat ko. Marami pong ganon. Pero, magkaroon po tayo ng allotted time
ng oras para kay Lord. Tama po ba? Kasi yun po si Lord po, wala po siyang beginning. Wala po siyang ending. Eternity po siya. So kung eternity siya, dapat po bang pagkatiwalaan po siya? Of course. Kasi po tayo, ngayon pa lang tayo nandito sa mundo. At nag-aaral pa lang tayo sa ano man nangyayari. And pinaka malupit, hindi po natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. So sino nakakaalam? Si Lord. So lalapit tayo kay Lord. Lord, ano po ba? Ito po kasi plano ko eh. Sa tingin mo po ba, Lord, ito ay magiging effective? Ito po ba ay magtatagumpay? Kaya marami pong pumapalpak ng mga kabataan at tayo po mga magulang. Kasi minsan impulsive tayo, gusto ko to. Gusto ko tong gawin. Ganito ang plano ko. Di man natin sinasangguni kay Lord. Minsan sabi ni Lord, na malulugi ka dyan. Nak, hindi tama yan. Nak, hindi yan para sa'yo. Mga ganun po. Kaya dapat po mag-spend tayo ng time kay Lord. Yan po ang sekreto kung paano tayo magtatagumpay at magpapabago po ng buhay natin. Tama po ba? Kasi may mga kultura tayo, lalo na mga Pinoy, na hanggang ngayon hindi natin napapansin, ginagawa po natin. Bawal magwalis paggabi. Ay, hindi natin alam, nagwawalis pa rin tayo. Diba? Kasi, lalabas yung malas, diba? Ay, lalabas yung swerte. Baliktad. So, hindi tayo nagwawalis paggabi. Kasi nga, yung kultura naka-pattern na sa atin. Pero sabi ni Lord, hindi nakasalalay sa walis ang pagpapala. Hindi nakasalalay sa oras ang pagpapala. Sa akin, sabi ni Lord. So, pag-uusapan po natin yan. Kaya po, let us make time, sabi nga kay ni Brother Angelo kanina, no, nag-devotion siya. And alam ko, ang iba sa atin, nag-start na rin po doon. At yun po ang tinutukoy na spend time with God. So, meron po ako dito, para po sa inyo. Kay Pauline, wag niyo po munang buksan. Kay Ma'am si Pauline, kay Pauline yan, Jello. Kay Pauline yan. Kay Ma'am si Annalisa. Ayan. Excited si Jello. Kay Mami Annie. Ayan. Kay Mami Arlene. Tama po ba? Annalyn. Sorry po. Paki-edit na lang. Ito po kay Tatay Marlon. Kay Brother Jello. At kay Neil. Sino pong wala? Lahat po meron. Tama po? So, pakibuksan po. Yan. Pakibuksan. Ayan. Buksan nyo po. Pagkabukas nyo po, merong letter dyan sa loob. Yung number 1. Kunin nyo po yung number 1. May number po yan eh. Number 1. Yung number 1 lang ha. Ano po ang nakalagay dyan? Ayan. You are invited to be my friend. Ayan. So si Lord, no, ini-invite tayo na maging kaibigan niya. Wow, grabe, no? Si Lord mismo, Diyos, no, ang nag-invite sa atin na maging kaibigan. Ano po ang benefits ng pagiging kaibigan? No po? Kasi si Lord, dinesign po niya ang tao na magkaroon ng komunikasyon sa Kanya. Hindi lang po sa Kanya, kundi pati rin sa mga neighbors, sa ating mga kakilala, sa ating mga kapitbahay. So, design talaga ni Lord na makipagkaibigan tayo sa Kanya at sa kapwa natin. Okay po? So, hindi tayo mahirapan makipagkaibigan kasi design na po sa atin yon. Okay po? So, ito po yung, sabi nga, a friend can become even closer than a brother. So, pag meron tayong kaibigan, di ba, mas pinapakilala pa nga natin, ito kaibigan ko. Alam niya lahat ng aking lihim. Ang aking, pati utot ko, alam niya. So, wala tayong tinatago kapag kaibigan. Pag hindi mo kaibigan yan, hindi mo pagsasabihan ng sekreto. Ito malupit. Dahil tinuturing ka ni Lord na kaibigan at ini-invite ka niya na maging kaibigan niya, pati sekreto ni Lord, sasabihin niya. Amen po ba? Kaya po, tinanggap po natin ng Holy Spirit. Tama po ba? Ang Holy Spirit, siya po yung maghahatid sa inyo ng message ni Lord. Kasi si Holy Spirit, alam niya ang isip ng Diyos Ama. Tayo po, alam po ba natin ang isip ng Diyos Ama? Sino nakakaalam dito ang isip ng Diyos Ama? Sino? Wala po, no? Walang iba, kundi ang nakakaalam lang ay ang Holy Spirit. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa atin.
Kaya minsan, meron po akong experience na papasok po ako ng eskwelahan, binulong po sa akin ng Holy Spirit, nakalimutan mo yung wallet mo. So, inisip ko, baka imagination ko lang. Kasi alam ko, nasa bag. O nung pagpunta ko sa school, paghanap ko ng wallet, wala. Wala sa akin. Nakalimutan ko. O, bumalik pa ako. Ano pa? May time na nasa Divisoria po ako. So, bumibili po ako. So, kinip safe ko yung aking bag. Tapos, nung tinatago ko yung bag ko, merong isang tao na pinipilit niya, bili ka. Tapos, kulang na lang, itapal niya sa mukha ko yung plastic bag. Nilalagay niya, hinaharangan talaga niya yung mukha ko. Sabi ko, anong nangyayari dito, Lord? Sabi ko, parang may mali. Yun pala, hinaharangan niya yung mukha ko, dito yung papel, yung kamay niya, nandito sa bag sa harapan. Kinukuha na pala niya yung yung aking wallet. Buti na lang, nagpe-pray ako that time. Sabi ko, Lord, ano nangyayari? Na-reveal sa akin ng Holy Spirit na tingnan mo yung bag mo. Pagkatingin ko, nandun yung kanyang kamay. Diba? So, hindi natin alam, pero si Lord alam niya. At i-reveal niya through the Holy Spirit. Usapin niyo po ang Holy Spirit. One time, meron po akong oras sa pag-pray. Morning, hapon. Yan ang oras ko na mag-pray. Sama ng devotion. That time, nag-ano po ako, nagte-training. Sabay basa ng reading. Tapos sabi sa akin ng Holy Spirit, naglalaba po ako nun. Sabi ng Holy Spirit sa akin, pag-pray mo asawa mo. Tapos sabi ko, Lord naman, di ko pa oras mag-pray. Naglalaba po ako. Mamaya pa po ako mag-pray. Nakipag-debate pa ako, no? Pero talaga yung impromptu na yun, yung mensahe na yun, talagang malakas. Kasi sabi ko, sige na nga po, Lord, mag-pray na po ako. Pinag-pray ko asawa ko, Lord, ingatan mo po siya, ano man nangyayari. In Jesus' name. Just simple lang. Alam niyo po, after 5 minutes, naka-receive po ako ng text sa asawa ko. Sabi niya, Be, muntikan na kami. Nagsisid kami. Ano kasi siya meron po siyang license na mag-dive. So sabi niya, muntikan na kaming maanod ng alon kung hindi ko lang nakita na gumagalaw yung seabed. Ano kasi seabed? Yung lupa sa ilalim ng tubig gumagalaw. So medyo kinutuban siya, umakyat po sila. Yung pala, ang lakas na po ng alon. So kung hindi sila umahon, malamang maanod po sila sa ibang lugar. Hindi niya alam, nag-pray po ako that time. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, kaya pala pinag-pray ako ni Lord. So, si Lord nagre-reveal po sa atin. Kaya maging sensitive po tayo. Kasi meron pong signal na binibigay si Lord. If you miss that, you will miss the opportunity. Or, maybe warning na pala. Hindi mo alam. Amen po? So, ang kinagandahan, kapag kaibigan natin ng Diyos, walang sekreto na hindi niya isasabihin sa'yo. Just always pray. Mag-pray ka. Lagi mong lapitan si Lord. No? Ano ang benepisyo ng pagiging friendship kay Lord? Una, no, sabi niya doon, magiging extraordinary ang iyong experience pagdating kay Lord. Dati, hindi mo pa kilala si Lord, so ordinaryo ka lang. Pero ngayon, kilala mo na si Lord, abay, extraordinary ka na. Hindi ka na just. hindi ka lang basta-basta. Malupit ka. Ay, mukha lang hindi, pero malupit ka. Amen. So, syempre, paano hindi ka malupit? Kaibigan mo po si Lord. Kasama mo pa ang Holy Spirit. Namatay pa sa'yo si Jesus sa cross. O, hindi ka po ba malupit? At marami ka pa pong alam patungkol kay Lord. Amen? Ang salita mo, very powerful. Amen? O, hindi sila naniniwala. Amen? Amen. Kaya kung anong bibitawan mo, ay mangyayari po yan. Kaya sabi nga dun sa encounter, ingat. Ingat po. Amen po ba? Kaya po kapag ikaw nalulungkot, Lord, ako'y pinagaling mo, hindi ako malungkot. Revive mo ang joy ko, Lord. I-revive mo yung peace of mind ko, Lord. Amen po ba? Lord, demonyo ako, inaatake ako ng demonyo, sinisira ko yan in the name of Jesus. Eh kung hindi mo gagawin yon, ay parang feeling mo bigat-bigat ng pakiramdam. Gusto mo magbasa ng Bible, parang tinatamad ka. Pero pag sa Facebook, grabe ang mata. Di ba po? Pag manood ng TV, grabe, kahit mga 3 oras, kaya. Pero pag sa Bible, parang tinatamad. It's a demonic attack. Kaya pag-pray mo in Jesus' name, kailangan ko magbasa ng advice ni Lord. Amen po ba? So magiging extraordinary ang iyong buhay. Kagaya po ni Abraham. Sa Abraham po, tinatakan po siya sa Bible na he is a friend of God.
Ano po naging experience po ni Abraham nung siya po ay naging friend ni Lord? Una, no, ang buhay niya, no, ay binigyan siya ng pangako ng Diyos. Bigyan siya ng isang bansa. At yun ang lugar ng Israel. At hindi lang po sa kanya ibibigay, pati sa kanyang descendants, ibig sabihin sa kanyang buong lahi. Imagine, ikaw pinangakuan ka ni Lord na magkakaroon ka ng yaman. Hindi lang sa'yo, mamanahin pa ng iyong kaapu-apu-apu-apu-apu-apu. Wala nang forever na kaapu-apuhan. Tama po ba? Malupit po yun. So, dahil kaibigan siya ng Diyos, pinangakuan siya ng ganon. Ano pa? Nireveal ng Diyos na ang lugar kung saan ang kanyang pamangkin ay gugunawin. Naalala niyo po ba yon? Si Lot at saka yung kanyang asawa, naging asin. O, nireveal ni Lord sa kanya, gugunawin ko yon. Magpapaapoy ako dun sa lugar, lahat ng nandun mamamatay. So, anong ginawa ni Abraham nung nireveal ni Lord? Lord, nandun ang pamangkin ko, sasagipin ko po siya. Pinag-pray niya. Kaya alam niyo po, anong nangyari po sa Bible? Nagpadala ang Diyos ng anghel. At nilabas sa lugar na yon ang kanyang pamangkin. Lahat ng natira doon naging asin. Tama po ba? Grabe lupit, no? Po ba? I-reveal sa'yo ni Lord, oh anak, huwag kang tutuloy. Pag tumuloy ka, madidisgrasya ka. O di protection. Amen po ba? Amen? Amen. Kagaya po ng isang pastor, hindi po siya mapalagay, pupunta po siya ng isang lugar. Kaya pala hindi siya mapalagay, kino-confront na siya ni Lord na huwag tumuloy. Tapos, hindi siya naging sensitive. Tumuloy pa rin siya. Nagka-aberya yung eroplano. Kaya anong ginawa niya po? Sabi niya, simple lang ang prayer niya, Lord, have mercy. Ayun, buti na lang, nag-pray siya. Protected siya, nakarating siya sa, nakalapag ang kanyang eroplano na ligtas. See, because God is our friend, i-reveal niya, anak, huwag kang dumiretso. Anak, huwag mong ituloy yan. Anak, delikado yan. Amen po ba? Nakakatanggap po tayo ng warning para hindi po tayo kumbaga iingatan tayo ni Lord. Amen po? Ano pa? Si Abraham at the age of 100 or 99, grabe no, sa mga nanay-tatay, posible pa magkaanak yun. Na kanyang asawa, matanda na rin. Pero nagkaanak. Why? Kasi friend siya ni Lord. Ang favor ni Lord nasa kanya. Amen po ba? And up to now, kitang-kitang ebidensya ang pangako ng Diyos kay Abraham. Bakit? Ebidensya ang Israelites. Nandyan pa rin po sila. At alam po natin, descendant po sila ni Abraham. Amen po? Palakpakan po natin si Lord. So, you are invited to be my friend, sabi ni Lord. Tatanggapin po ba natin? Amen. So, buksan po natin yung number 2 na message. Ano po yan? You are invited every day. So, ano po ibig sabihin yan? Tayo po ay mag-spend time kay Lord. Kagaya po ng pag-spend time natin sa mga mag-asawa. Diba? Gusto natin mag-spend time na magkwentuhan. Diba? Pag hindi po kayo nagkwentuhan, mag-asawa, ano pong nangyayari? Or ano po ang meron? Magkaaway kayo. Galit-galit pag hindi nagkausap. Tama po ba? Ganun din sa magulang at saka sa anak. Pag hindi po nagkausap kayo, ibig sabihin, magkagalit. Pero dahil nga ayos ang relasyon, lagi kayong nakikipag-usap. Tama po? Ganun din po kay Lord. Kinakausap po natin siya. At si Lord din, nakikipag-usap din sa atin. Okay po? So kapag nakikipag-usap po tayo kay Lord, ang tawag po doon ay prayer. Sino po dito ang nagpe-pray na? Taas ang kanang paa. Ay, kanang kamay. Sino po nagpe-pray? Ayan. Oh, praise God. So lahat po tayo ay nagpe-pray. Alam niyo po ba, si Jesus, no, ang kanyang mga 12 disciples gumagawa ng miracles. Pero hindi po tinuruan sila ni Lord na gumawa ng miracles. Ang tinuro po ni Lord sa kanila ay mag-pray. Dahil pag nag-pray ka, susunod po yung miracles. Tama po ba? Amen po? Amen. Amen. Alam niyo po, dyan din po ako nag-umpisa, nagte-training din po ako. Doon pa, malayo pa po sa Mexico, sa main church. Anong oras ang aming training? 6 p.m. hanggang 8 p.m. Pinagtsatsagaan ko po yan.
Kaya sabi ko, well, Lord, gabi-gabi na, may pasok pa kinabukasan. Bumabagyo, may training kami. Dumadaan ako dun sa daan, may gumalaw. Ang galaw niya, pag ganun, ahas pala. Sabi ko, Lord. Pero hindi ko alam, siguro grasya ni Lord, nag-e-enjoy po ako. Ako lang po mag-isa na bata-bata doon. The rest po ay mga nanay, mga tatay na. Opo, may 60 years old pa akong kaklase. Nag-e-enjoy po kami, lalo na pag nagte-test. Ay, nangongopya po kami. Sabi ng nagtutura, mag-repent kayo pagkatapos. Nag-e-enjoy po ako noon. So, doon po, no, nagsulat po ako ng 7 specific prayers. Year 2013. Nagsulat po ako, Lord, gusto kong magkaroon ng bahay. Lord, gusto kong pumasok sa public school. Lord, gusto kong magkaroon ng 3 anak. Alam niyo po, lahat po ng 7 specific prayers ko, except yung isa. Pero, malapit na. Malapit na. Ano ko yun po, i-testimony. Yung 6 na po yun, answered prayer po yun. Ang malupit, 3 lang hiningi ko kay Lord, ginawa niyang 4. Mayroong bonus. Tama po, ay nagupit-gupit pa ako ng bahay nun. Tapos nilagyan ko po anong date, naka-answered prayer. Alam niyo po, nakatago po yun. One day, papakita ko po sa inyo yun. Oo, lupit po. So, ano ibig sabihin? Mahalaga po ang prayer. Minsan, nilalagyan ka ni Lord ng desire. Kasi gusto ni Lord na ipag-pray mo yon. Para pag pinag-pray mo, kikilo si Lord. Kasi si Lord, very gentleman siya. Hindi kanya pakikialaman hanggat hindi mo siya hahayaang pakialaman ka. Kaya hindi niya ginalaw yung will natin. Hindi niya pinakailaman yung decision natin. Kaya magtataka ka, bakit gano'n nangyari sa kanya? Ano bang decision niya? Bakit nagganon ang buhay niya, nagkasira-sira? Ano bang ginawa ng decision niya? Kasi kung anong decision mo ngayon, yun ang magiging resulta sa kinabukasan. The same with us as Christians. Si Lord pagpapalain ka. Pero situate yung decision mo, naka-align kay Lord. Naka-align sa purpose ni Lord. Amen? Kaya importante nagpe-pray tayo eh. Amen po? Kaya lagi po tayo mag-pray. Kahit hindi, para nakikita mo, para walang nangyayari, keep on praying. Akala mo lang wala, pero may ginagawa si Lord behind the scene. Amen? So, tandaan po natin, sulat po natin to. Paano mag-pray? Paano po mag-pray? Acts. Tandaan po natin ha, Acts. Sulat nyo po, A-C-T-S. Ano po ibig sabihin na Acts? Hindi ko po nasulat dyan. Pag nag-pray po tayo, una, adoration. So, purihin mo ang Diyos. Diyos, ikaw ang Diyos ng buhay ko. Ikaw ang Redeemer ko. Ikaw ang nagtubos sa akin. Ikaw ang nagpatawad sa akin. Ikaw ang naglinis sa akin. Purihin mo ang Diyos. Amen po ba? Yung iba ang ginagawa nila, before mag-pray, nagpapatugtog po sila ng worship. Pwede yun. Makakatulong po sa inyo yun. So po, so purihin mo muna ang Panginoon. Adoration. Sunod ay letter C. Ano ang C? Confession. Bawa, nagmingi ka ng patawad, Lord, patawad. Kasi po, isang buwan na ako hindi nag-devotion. Ay, hallelujah. Isang buwan, paano ka nakahinga? No? Lord, patawad kasi po, tinatamad po ako. Lord, patawad kasi po, hindi ko po nagawa yung ginawa. Lord, patawad, nagkasala po yung mata. Maging specific ka po. Huwag mo sabihin, Lord, patawad ah. Sorry, Lord. Nilig tayo sa ganun eh. Ano yung ginawa mo? Kung talagang humihingi ka ng patawad, sasabihin mo talaga nung ginawa mo. Kasi pag binanggit mo, ibig sabihin, yun ay surrender na ayaw mo talaga yun. Tama? So, acts, A, adoration. Pangalawa, confession. Sunod po ay T. Ano po ang T? Thanksgiving. Pasalamatan mo syempre si Lord. Ikaw atat na atat ka, Lord, hingi po ako ng ganito. Lord, hingi po ako ng ganito. Puro hingi-hingi. No, pasalamatan mo, Lord, salamat, buhay pa po ako. Salamat, Lord, malakas po ako. Lord, hindi kami na hospital, buong pamilya ko. Salamat po, Lord. Tama? So, T. And then, sunod po ay S. Ayan. Ito na yung favorite natin. Supplication. Ibig sabihin, hihingi ka na kay Lord. Lord, pagpalain mo po ang negosyo namin. Lord, yung aming tindahan. Lord, ang pag-aaral ng aking mga anak. Lord, ang aming financial. Lord, increase niyo po. Doon na po tayo hingi. At wag lang puro pang sarili. Pag-pray nyo rin po ang sa leader mo. Kasi ang sa leader may pinagdadaanan din po yan. Hindi po sila of course, malakas po sila, pero tao pa rin sila na may pinagdadaan. Church, mismong church, pag-pray nyo po.
ministry, at mga taong gusto niyo pong ilapit kay Lord. No, ipako po natin sila sa cross. Ay, dadalhin po nila natin sila sa encounter. Tama po ba? Amen po. So, yun po ang laman ng ating prayer. Acts, no? Tandaan po natin ng Acts. Ano po kasi Acts? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yan. So, yan po, no? Prayer. Sunod po, ayan. Buksan niyo po yung third letter. Ayan. You are invited at my table. Ayan. So, si Lord, kapag tayo nagpe-pray, sino po ang nakikipag-usap? Pag tayo po nagpe-pray, sino po ang nakikipag-usap? Si Lord o ikaw? Pag tayo nagpe-pray kay Lord, sino po ang nakikipag-usap? Ikaw o si Lord? Tayo. Tayo ang nagsasalita sa Panginoon. Tama po ba? Ngayon, ang tanong, paano po makikipag-usap sa iyo si Lord? Of course, through His Bible. So, meron kayong conversation. Ikaw nakikipag-usap kay Lord, si Lord makikipag-usap sa kanyang salita. Kaya po nagdi-devotion po tayo. Tama po ba? So, ang gawin natin, mag-dedicate ka ng oras. Lord, yung aking 5 a.m. to 6 a.m. para po sa iyo, Lord. Ang aking alas 8 ng gabi, Lord, hanggang 9, Lord, date tayo, Lord. Oras po natin yun, Lord. So, maglaan ka ng time. Huwag kang, kung kailan ako bakante, delikado po yun. Kasi kung kailan ka bakante, siguraduhin sa'yo ng kaaway, wala kang bakanting oras. Hanggang sa, Lord, hindi ako nakapag-devotion, na busy na po. Pero kapag nag-set ka ng time, automatic yan. Yung katawan mo kikilos na anong oras. Ako po, ang aking time with the Lord, 5 o'clock pagkagising, ay ayaw ng demonyo, pagkagising mo, alam na niya, may matindi kang gagawin kasi magpe-pray ka po. So, 5 o'clock hanggang 6, magpe-pray po ako niyan. Tapos, after nun, gagalaw na ako kasi yung mga bata hatid sa school. Pag uwi ko po noon, magpe-pray po ako ulit. Kasi minsan nakakatulog po tayo. Diba? Lord, salamat po. Lord, ano po kasi, Lord? Sensya na po, Lord. Nakatulog na naman. So, ang ginagawa ko, para talagang matindi ang prayer, babalikan ko po ang prayer ko noon. And after that, dahil tahimik ang bahay, magde-devotion na po ako noon. So, paggabi, ganun din, magpe-pray. Tama? So, mag-set ka talaga ng time. Lord, tayo to dito, Lord. Tayo to. Iman po? Kaya po ba? Siyempre. Kasi i-reveal ni Lord kung ano ang gagawin niya. Po? Very powerful po ang devotion. Tuturuan po kayo ng sa leader. So, assignment ninyo po, tanungin niyo po si sa leader during sa time ng inyong cell group. Sa leader, paano po mag-devotion? Kasi po, pina-assignment po kami. Pina-assignment ba naman kami? Tama po? So, paano mag-devotion? Yan. Alam niyo po, nung natutunan ko mag-devotion, ini-enjoy ko po ang devotion. Talagang hinabit ko po talaga siya. Na to the point na ngayon na may edad na. Para masatalo, may edad na. Na po, ay hindi ko na po maalis yon. Kahit sobrang busy po, hahanapin ng aking katawan. Kasi po, naging habit ko na po. Parang yung pag-toothbrush. Hindi ka magpalagay pag hindi ka nag-toothbrush, diba? Ay, hindi ka nag-toothbrush. Yung ganun po. The same din po sa pag-devotion. Kailangan pong talagang maging habit po natin yan. So, nung natutunan ko po mag-devotion, naging comfort ko po siya. Kasi po, matindi po yung pinagdaanan ko. Lalo na po, noon nagtuturo pa ako sa private, public. Number 1 rule ko talaga mag-share, mag-cell group. Pinersecute po nila ako. Yung tipong parang ang prayer ko po, sabi ko, Lord, teacher ako, Lord, pero parang basang sisiw ako, Lord. Inaaway nila ako, Lord. Eh, ganun po talaga prayer ko. Nasa CR po ako niya na, Lord, naaway po nila ako, Lord, bakit gano'n? Kung kailan ako bumait, parang ang dami kong naaway. Bakit ganito? Tapos devotion ako. Pag devotion ko, sabi ni Lord, sabi niya, stay calm. Sabi niya, kalmado ka lang, I will fight for you. May magsinggo ngayon
ko, sige Lord, kaya natin to. May, yan na naman, problema. Ay, sabi ko, Lord, takbo na naman ako kayo, Lord. Sumpong ko na naman. Lord, ganito. Sabi ni Lord, pagtatanggol kita, sabi niya gano'n. Ang ganda po ng devotion. Pag meron po tayong pinagdadaanan, siya, yung word po ni Lord ang magpapalakas sa atin. Po, maintain natin ang kagwapuhan, ang kagandahan, kahit marami pang problema. Tama po ba? Amen? Yan po ang sekreto. Kasi po may comfort talaga si Lord. May instruction po talaga si Lord. One time din po, pandemic. So tuwan-tuwa kami, pandemic, walang pasok, walang kompleto kami family. Nung nagtagal, 1 buwan, wala pa rin, parang lumalala. 2 buwan, kinakabahan na kami. Kasi ang asawa ko walang trabaho. Sabi ko, Lord, saan ba to? Saan pa pupunta to, Lord? Hanggang sa, magnenegosyo tayo. Sabi ko gano'n. So, magnegosyo. Naganap kami ng pwedeng pagkakitaan. Yung pamangkin ko, sabi ko, ano ba pwedeng pagkakitaan? Maganda ngayon ate, yung face mask, face shield, tapos face mask. Yan ang uso ngayon ate kasi kailangan. Sabi ko, magkano yan? Kailangan po ate, kailangan boxes para makakatipid ka, sabi ko nun. Ganun ba? Magkano? Ay ate, 100,000 po. Wala pa naman. Pero ate, pwede mo ibenta yun. 15 pesos, sabi ko nun. Yung face mask, tapos sabi ko, 15 pesos? Di ba lang yun? Magkano kasi ang face mask? 3 pesos or 5? Pero grabe, pabebenta sa akin, 15 pesos. Tapos nag-pray ako, sabi ko, Lord, laki-laking laki-laking puhunan. Pero Lord, magkiklik yung ubos agad yung Lord. So, nag-devotion ako. Alam niyo pa ano sinabi ni Lord sa akin? Sabi niya, binanggit niya po market, ayoko ng paggugulang sa mga merkado, Sabi ko, Lord naman, panggugulang, grabe na. Hindi naman gulang yun, Lord. Kasi sinabayan po ni Lord. Sabi niya, ayoko ng mandaraya na tao. Lord, grabe ka na. Pinsang buo ko yun, Lord. Hindi niya ako lolokohin. So, napaisip ako, bakit kaya? Siguro, hindi naman yung pinsan buo ko ang nadaya, kundi yung kanyang pagkukuhanan. So, dahil kagustuhan kong talagang magnegosyo, parang, ginanon ko yung word ni Lord, parang tinapik ko, may ganon tayo i-advise na tayo ni Lord ang gagawin, parang dahil gusto natin, yung parang set aside natin yung sasabihin ni Lord. So, ang ginawa ko, sabi ko, kung talagang ayaw ni Lord yon, kung ano sasabihin ng asawa ko, yun ang, kinonfirm ko pa po yun ang sinasabi mo, Lord, sabi ko. So, nag-usap kami ng asawa ko, ganito. Diba, ang ganda yan? Kasi, click na click yun, sabi niya gano'n. Tapos sabi ng asawa ko, grabe ka, magbebenta ka, parang sinakal mo yung tao, 15 pesos, sabi niya, face mask lang, sabi niya gano'n. So, sabi ko, doon naging clear sa akin na kaya pala ayaw ni Lord, ayaw niya ng panggugulang, kasi imbis na makatulong ka, parang pinahirapan mo sa pagbenta mo, sinakal mo, mahal-mahal. Alam niyo po, ano nangyari? Sinunod ko po yun. Sabi ko, sige po Lord, pero sayang. Pero sige Lord, sunod po ako sa'yo. Amen? Sino po yung mga ganon? Pag sabi ni Lord, no. Pilit men Pilit mo yun sa'yo, no? Diba? So sa akin, kahit masama yung Lord ko, diba, sige Lord, susundin ko. Alam niyo po, 1 week after 1 week, bagsak presyo po yung face mask. Balik sa daddy po. Nalugi yung mga buti na lang talaga, nakinig tayo kay Lord. Alam niyo po, mahalaga po ang pagdidevotion. Mahalaga po ang prayer. Iga-guide po kayo ni Lord. Kaya sabi ni tatay kanina, submit to the Lord and He will make your path straight. Ibig sabihin, pag sumunod ka kay Lord, ididiretso niya yung daan. Hindi kanya ipagdadalhin sa kapahamakan. Amen? So, alam po natin ang kahalaga ng prayer, ang devotion, at ang kahalaga ng friendship natin kay Lord. Madidevelop po yung friendship natin kay Lord. Yung relationship natin kay Lord. Alagaan niyo po yan. Magdiwang tayo, yay! Pero, magbantay pa rin po tayo. Ang demonyo, hindi po siya magpapatalo. Nanakawin ka pa rin niya kay Lord, kaya hindi ka dapat magpanakaw kay Lord. Sabi niya, I miss you, and anong demonyo na
Jesus name, ano? Ha? Cross. Amen po. Kaya ang prayer niyo po, huwag niyo pong bitawan. Experience ko po, no? At nakikita ko po sa church. Meron po akong spirit of zealous and possessive. Glory to God na lumaya po ako doon. Pero napansin ko, bumabalik po yun. Hindi dahil sa nandyan sa akin yung spirit na yun, kundi talagang pinapainan ako ng demonyo. And every time na inaatake ako noon, sabi ko, Lord, hindi ako komportable sa ganitong nararamdaman. Tulungan mo po ako, Lord, kasi hirap na hirap po ako. Alam niyo po, dumating ang point, inatake ako ulit ng selos, sabi ko, hindi ka nauubra sa akin. Dahil lumaya na ako dyan. Hindi na po ako inatake mo. Hindi pa sa asawa ko lang ha, pati sa aking sa leader, may favorite. Yung mga ganun po, ayun yung mga disciples ko, hindi ako pinapansin, sa selos ko akong ganun. Pero buti na lang, glory to God, kaya magbantay. Amen? Sa mga wikas po. So, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, pupunta na po tayo sa ating pinakamagandang create picture. Yay! Woo! Sabi nila, yes, tapos na yung conceive.